Alright, this time, ang ating pong topic is about the praise and worship. Everybody say praise and worship. Magtataka kayo, bakit ang ating pong pananambahan ay nagsisimula lagi ang ating pong pagpupuri, ang ating pong praise and worship. Magtataka rin kayo, maging sa kalagitnaan ng ating pong pananambahan ay mayroong praise and worship. Magtataka rin kayo, bago matapos ang ating pong gawain, bago tayo umuwi, nagpi-praise and worship. Say it again, praise and worship. Pag sinabi natin praise and worship, ito po yung essence ng buhay ng may takot sa Diyos. If you really fear God, if you really love God, wala kang gagawin kundi sambahin yung Diyos. If there is no God, there will be no worship. And if you don't believe in God, you will not worship God. But if you believe in God, you will worship Him. Bakit? Pag pinag-uusapan na po ang Diyos, pinag-uusapan ang may likha ng lahat ng bagay sa buong mundo. Kaya't ang tao na hindi po natutong sumamba sa Diyos, pinatutunayan lamang po niya na wala siyang relasyon sa Diyos. Pinatutunayan din lang niyang wala siyang takot sa Diyos. Kaya mayroon pong grupo ng mga ateista. Ang ibig sabihin ng ateista, ito yung mga taong grupo ng hindi naniniwalang may Diyos. Sila lamang ay naniniwala sa kanilang sarili na nabubuhay lang sa mundong ito, basta nabubuhay lang, and that's it. Ang ganung klase ng pag-uugali ng isang tao at kaisipan ng isang tao ay kaisipan po ng isa pong hayop. Decente nga lang. May hayop na tahimik, may hayop na magulo, at meron namang hayop na ang tingin ay decente. Kaya kapag isang tao ay hindi naniniwala sa Diyos, wala siyang pagkakaiba sa hayop. Decente nga lang siya. Marunong lang maligo. Marunong lang magsalita. Marunong lang magbihis. Okay, let's go back. So ang topic ko sa inyo about the praise and worship. Pwedeng itaas ang kamay ng may kamay. Sabi ko yung may kamay, taas ang kamay. Okay, thank you. Ipalakpak ang kamay. Praise God. Now, ipadyak ang paa nung may paa. Alright. Thank you. Praise God. At sumigaw ng hallelujah. Daig kayo ng bata. Okay. At magsabi ng praise God. Praise God. I love you, Jesus. Yan. Mayroon po tayong 5 senses. Ang 5 senses na yan ay inilagay ng Diyos sa iyong katawan. At yan ang tinatawag natin na iyong kaluluwa. Kaya mayroon po 5 pakiramdam ang iyong katawan ngayon because of your soul. Kapag ang kaluluwa ng isang tao ay umalis sa kanyang katawan, ang katawang ito, hindi na itong magpapangsyon. Wala na itong pandinig, wala na itong paningin, wala ng pangamoy, wala ng pakiramdam, wala ng panlasa. So, ang iyong katawan ay tinitirhan ng tunay na tao at yan ang iyong kaluluwa. Sinong may kaluluwa? Very good. Bilang isang kaluluwa, do you not know na nung ikaw ay nagkasala, nung nagkasala ang isang tao, yung kaluluwa pong yan ay nakasangla kay Satanas. At sa loob ng mahigit 4,000 taon na nakasangla ang kaluluwa ng isang tao, ang tao na yan, ang tawag niya ngayon sa nagmamay-ari sa kanya ay
Ama. Dahil ang sabi ng Biblia, sabi ni Jesus Christ sa John chapter 8, verse 44, the devil is your father. Ang diablo ang iyong ama. At siya ay isang sinungaling. Kaya kung ikaw ay sinungaling, anak ka ng diablo. Wala ka relasyon sa Diyos. Now, for more than 4,000 years, ang tao'y nakasangla. Alipin ng nagmamay-ari ang isang bagay. Walang magawa ang sasakyan kundi siya ay pagmaneho, hindi siya pwedeng tumanggi sa nagmamay-ari sa kanya. Wala rin magagawa ang bahay sa nagmamay-ari sa kanya. Kundi ang lahat ng may kontrol sa isang bagay, walang iba kundi ang nagmamay-ari sa kanya. Sa Bible, mula nung nagkasala po si Adan at si Eva, wala nang nagmamay-ari sa kanila, kundi si Satanas. Lamang nung sila'y nagkaroon lamang ng pagkakataong magsisi, that's the time nagkaroon sila ng connection sa Diyos. Ngunit most of the time, and most people during the time, ay under control by the devil. Kaya ang tawag sa tao, mula na siya nagkasala, siya'y alipin ng kasalanan at nasa sanglahan ng kasalanan. You understand? Now, because of that, ang utos ngayon ni Satanas ay sambahin siya. Bakit? From the very start, si Satanas ay naghahangad ng pagsamba ng tao. Dahil sa sinabi ng Isaiah chapter 14, verse 12 to 14, naghangad si Satanas na siya ay maging kapantay ng Diyos. At sa aklat ng Ezekiel chapter 28, if I'm not mistaken, naghangad si Satanas na siya ay sambahin. Kaya't mapapansin ninyo, yung maraming tao sa lumang tipan, maliban sa Israelites, pinipilit nilang sumamba sa Diyos. At ang Diyos na kanilang sinasamba ay gawa sa iba't ibang uri ng bato, iba't ibang uri ng kahoy, at iba't ibang uri ng hayop din ang kanilang sinasamba. At ito'y kanilang pinaghahandugan ng papuri nila. Naghandog sila ng kanila pong bata, ng kanila pong mga anak, inihandog, ipinapakain sa buhaya. Inihandog ang kanilang mga dugo. Bakit? Dahil pag pinag-uusapan ng worship, si Satanas naghahangad din ng pagsamba. Are you listening to me? Dahil po doon, ang mga tao dahil sa kanilang kamangmangan, wala silang magawa kundi sumunod sa utos ng diablo. Hanggang dumating yung panahon na ang mga taong ito na inalipin ng diablo, pag hindi na sila nagagawang sumamba o hindi na nila nagagawang sambahin si Satanas, sila pinaparusahan. Kahit ang sabi ng Bible, people are in chain. Sila po ay nasa tanikala. Kung saan hilain ng diablo, doon sila pupunta. But after 2,000 years ago, ang Diyos ang gumawa ng paraan na ang tao ay mapanumbalik niya muli sa kanyang piling. At sinugo niya ang kanyang anak para siyang tumubos sa taong makasalanan at nakasangla sa kamay ng diablo, nang sa gayon mawala ang kasalanan, mawala ang tao sa kamay ng diablo at mapabalik ito sa kamay ng ating Diyos. Kaya mula nun tumigis ang dugo ni Kristo
yun ang pinantubos niya sa kasalanan ng sangkatauhan. Kaya sabi po ng 1 Peter chapter 1, verse 17 to 19, tayo po'y tinubos, hindi ng ginto at pilak, tinubos tayo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Mula noon, ang dugo ni Kristo na tumubos sa kasalanan ng isang tao, ito'y available pa rin na katubusan ng sangkatauhan kapag ito ay kanyang inacknowledge at sinabi niya, Lord, tinatanggap ko ng dugo mo'y natigis sa krus ng Kalbaryo at inihandog mo ang iyong buhay para sa akin, para ako'y mabuhay. Lord, tinatanggap ko na ako'y minahal mo. Tinatanggap kita sa puso ko bilang tagapagligtas ng buhay ko. The moment na isang tao ay nagsabing tinatanggap kita po ng Kristo sa buhay ko bilang tagapagligtas ko, immediately siya na nasa kamay ng dyablo, aalisin siya ng Diyos doon, ililipat na siya sa kaharian ng ating Diyos, mawawala siya sa kamay ng dyablo, ililipat siya sa kamay ng ating Diyos. Hindi na ngayong gagawin ng isang taong sambahin ang dyablo at mga Diyos-Diyosan na gawa ng tao, kundi ang gagawin na po ng tao na yon, sasambahin ang Diyos na tumubos sa kanyang mga kasalanan. Did you understand now? Now, kaya ang turo ko ngayon sa inyo ay praise and worship. Ang kinakausap ko ng dito ay ang mga taong naniniwalang ang Diyos ay nagmahal sa kanila, natigis ang kanyang dugo, tinubos sila sa kanilang mga kasalanan at tinanggap nila si Kristo sa kanilang mga puso at sila ngayon ay nasa kaharian na ng liwanag. Bilang mga tao na nasa kaharian na ng kaliwanagan, wala ka na sa kadiliman. Sabi mo sa katabi, wala ka na sa kadiliman. Hindi na ang dyablo ang iyong ama. Si Jesus na. Okay. Very clear? Yan ang reason kung bakit born again. Kaya ka na born again dahil mula doon sa kamatayan mong espiritual, ikaw ay naipanganak muli sa espiritual. Kaya nagkaroon ka na muli ng relasyon sa ating Diyos. Very good. Now, ano ang tungkulin mo ngayon bilang taong minahal ng Diyos? Sabi ba, say praise and worship. Ang purpose ng pagkakalalang ng Diyos sa tao ay para sambahin niya ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ang sabi ng John chapter 4, verse 23 to 24, dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang bawat tao ay sasambahin niya ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Now, ano ang pananambahan? Ano ngayon ang gagawin mo pag ikaw ay sasamba? Ang pagsamba ba, Bishop Art, ay ganito ang gagawin mo? Tahimik ka ba? Ano bang tamang pagsamba? Pag sinabi natin pagsamba, ito'y veneration. You are venerating your Creator. Pag sinabi natin venerating, ikaw ay punong-puno ng paggalang, punong-puno ka ng pagmamahal, punong-puno ka ng pagpupuri sa Diyos na nagmahal sa iyo. Now, paano mo i-express ang iyong pagpupuri at pagsamba sa Diyos? Makinig kayong lahat. Ituturo ko sa inyo kung paano kayo mag-epektibong sumamba sa Diyos. Kung papansinin po natin sa Book of Psalm, chapter 150, ang sinabi ganito, praise the Lord. Praise God in His sanctuary. This is God's sanctuary. Praise God in His sanctuary.
Praise Him in His mighty heaven. Yan. Purihin mo siya doon sa kanyang makapangyarihan, kaharian ng langit. Praise Him for His mighty works. Purihin mo siya sa kanyang dakilang mga gawa. Praise His unequaled greatness. Purihin mo siya sa hindi mapapantayang kadakilaan niya. Praise Him with the blast of the ram's horn. Purihin mo siya sa pamamagitan ng mga trompeta. Praise Him with the lyre and harp. Purihin mo siya sa iba't ibang mga alpa at saka ng mga ibang tugtugin. Praise Him with the tambourines and dancing. Tandaan nyo at dancing. Praise Him with the strings, gitara at ng flute, flauta. Praise Him with the crush and cymbals. Yun po yun. Praise Him and let everything that has breath sing praises to the Lord. Praise the Lord. Lahat ng mahininga, magpuri sa Diyos na buhay. Ang mga binasa ko pong ito'y nagpapahayag sa atin kung paano nagsasabing, hey, mga tao, magbigay kayo ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ng inyong pag-awit sa may iba't ibang klase ng mga tugtuging instrumentong tugtugin at pati na ng pagsayaw. Kaya pala, sa Old Testament, itong mga tao sa pangunguna ni David, every time they go to the temple, lumuluhod kaagad. At sa kanilang pagluhod, sila'y sumisigaw, nagbibigay ng papuri, sinasabi lahat ng kadakilaan ng Diyos. Pagkatapos nilang lumuhod, tatayo, sabay silang sasayaw muli, sasayaw, luluhod muli, sasayaw. Why? Ang iyong buong katawan, hindi mo pag-aari, nilikhayan ng ating Amang Hari para magbigay sa Kanya ng dakilang papuri. Hindi mo pala pwedeng sabihin na ikay nagpupuri sa Diyos at ang style mo'y ganito. Na nagsasayawan na, ikaw naman, alam mo ba na kapag ikay hindi makasayaw sa tinatawag na tunog, abnormal ang iyong kilos? Alam mo ba na kaya po mayroon pong indak ang bawat tunog? Dahil po ang iyong katawan ay dapat mong iindak, iayon sa bawat tunog. Alam mo ba kung bakit ka may boses? Dahil kailangan mong iayon ang iyong tinig sa bawat pagkanta. Alam mo ba kung bakit mayroon kang paa? Dahil kailangan mo yan iindak sa bawat tunog na iyong maririnig patungkol sa papuri sa Diyos. Ang purpose ng mga instrumentong ito ay para tulungan tayo ng tamang pag-indayog ng katawan sa pagpupuri sa ating pong Diyos na buhay. Kaya mayroon pong salitang dance with the music. Come on. Say it again, dance with the music. Kaya kapag ikay isang nagpupuri sa Diyos at ikay parang tuod, you're not dancing with the music. Pag sinasabing nagpupuri ka sa Lord at sabi mo lamang, lip sing, let your voice be heard. Let your heart, the voice of your heart, be heard. Pag sinabing jumping, you have to jump. Pag sinabi natin dance, you have to dance. That is worship. At pagdating sa worship,
ang Diyos ang audience. Huwag mong titignan kaliwat kanan mo na ikay pupulaan. No way. Maging instrumento ka na sila din ay umindayog pagdating sa pagsamba. Kaya't ang Bible, itinuro ng Diyos sa atin yung tamang pananambahan. Bakit may sumasayaw dito ng mga tambourines? Mga tambouriners kung tawagin natin. Bakit may nagpapakanda? Siguro walang kalatoy-latoy kapag ang nagpapakanda din umawit tayo ng masigaw. Hallelujah. Maling bigkas sa tinatawag na ibang kanta. Guys, sa church, tungkulin mo na parangalan at pasalamatan ang Diyos na hindi ka mangingime pagdating sa pagsamba. Dance with the music. Give your best. At buong buo, let your spirit, soul, and body give glory to your Maker. Now, nakita ko dito, pag sinabi po natin, instrument and dancing, ito po pala mga wind instrument na to are not mentioned as being used in the temple worship lamang. Kundi, anywhere you go, you can play an instrument to worship your Maker. Nandiyan dyan ang cymbals, nandiyan dyan ang mga temple musician natin, they clap, and they dance. Sa Psalm 150 verse 3, at saka Psalm 98 verse 4 to 8, itong sinabi niya, shout to the Lord, all the earth. Break out in praise and sing for joy. Sing your praise to the Lord. Kanino mong kakantay ng awitin mo? To the Lord. With the harp. With the harp and melodious song. Pag sinabi natin melody song o melodious song, ito yung umaayon ka sa kinakanta, kumakanta ka, nagbibigay ka ng melody of praise. Nagbibigay ka ng melody of praise. And this is what I've learned. Almost every day, binibigyan ako ng Diyos ng mga awitin. Why? Every time na ako'y upo at magbibigay ng papuri sa Diyos, immediately, ako'y nagme-melody of praise, then immediately binibigyan ako ng Diyos ng mga bagong awitin. Napansin ko, napakasaya ng Diyos kapag inaawitan siya ng kanyang mga nilikha. Sinong kumakanta? Having a pleasing melody. Pag sinabi natin pleasing melody, kung ano yung inaawit ng puso mo, iham mo ito at pagkatapos doon ilabas mo. Pag sinasabi ng puso mo tulad ng ganito, Lord, I praise you. Lord, I love you. Lord, I bless you. Lord, I will serve you. Kung ano yung laman ng puso mo, bigkasin ng bibig mo. Pag sinasabi, Lord, mahal na mahal kita. Pupurihin ka. Itataas kita. Pararangalan kita. Whatever. Kung ano yung kanta ng puso mo, bigkasin ng bibig mo. Huwag mong hayaan na ang pagpupuri ng puso mo ay hindi lumabas sa bibig mo. Even nagda-drive ka, naglalakad ka, praise Him. Why? Ito yung aking bagay na natutunan, na you are always connected with your Maker. Wherever you go, you are adoring and worshiping the Lord thy God.
Hindi ito magagawa ng taong walang relasyon sa Diyos. Believe me. How can they praise God if they don't have relationship with God? But if you say you are a born-again Christian, you will always honor the Lord thy God. No matter what, you will always seek her first, His kingdom and His righteousness. Uunahin mo lagi si Lord. Amen? Do you love the Lord? Grabe. Grabe to. Kaya nga sabi niya, having or making a pleasant music sound. Pag nagme-melody of praise ka, nagbibigay ka ng mga pleasant music or musical sound for God. Even with trumpets and sound of the ram's horn. Make a joyful symphony before the Lord, the King. Kaya dapat, every Sunday, bago kayo makarinig ng mensahe ng Diyos, excited kayo, nagmamadali, hindi pwede madali na hindi nyo masimulan ang tinatawag na panimulang awitin sa ating Diyos. Don't be late. Be excited. Alam niyo na kung babagong born again, excited ako. Narinig ko pala yung tugtugan, nasa kabilang kalsada pala ako, narinig ko yung tugtugan, naindak na ako, sabi ko, gumagano na ako, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdating ko doon, sa ground, kung saan kami nag-worship, hindi pa po simbahan yun, ground pa lamang, nagkakanta na kami, sa ikutan kami ng ikutan, at talaga namang sayawan ng sayawan. It's very, very joyful worship. Why? Because you put it in your heart, the importance of worshiping your Maker. Now, sino ba magpupuri sa Diyos? Ang sabi dito sa verse 7 ng Psalm 98, let the sea and everything in it shout His praise. Abay, matindi to. Pati daw po ang karagatan. Let the sea and everything in it shout His praise. Ano bang nandoon sa karagatan? Isda. Inutusan pati mga isda na magpuri sa Diyos. Lahat ng nasa karagatan. Napansin ninyo, pati isda mayroon pong sound. May sound ang pating. May kanya-kanya silang sound. Kaya nga ang bawat isda, hindi nila kamingil ang iba dahil hindi sila nagkaintindihan. Ang sapsap magkakasama lamang. Ang dulong magkakasama din lamang. Ang tahong magkakasama din. Lahat ng iba't ibang klase ng isda, kung ano man yung kanilang kalahi, doon nagkakasama para sila magkaintindihan. And I want you to know, they talk to each other. At ang sabi ng Biblia, lahat na nandoon sa karagatan, magbigay at sumigaw ng papuri sa ating Diyos. Why? They acknowledge that they have a Maker. They have God. Listen to this. Next, sabi niya, let the earth and all living things join in. Hayaan mong lahat ng bahagi ng mundo, lahat na nabubuhay doon, sumali sa pagsigaw ng papuri sa Diyos. Pwede bang marinig yung sigaw na yun? Come on. Now, verse 8. Let the river clap their hands in glee. Biro mo, river, may kamay. Clap their hands May kamay ang river. Ay, nakalagay sa Biblia. Let the rivers clap their hands and glee.
Habang umaalon pala yun ay clap para kay Lord. Sa bawat alon nila, sa bawat wave ng river, ito'y nagbibigay ng papuri sa Diyos. Kaya pala ang river may sound. Hallelujah. Tingnan niyo ang karagatan may sound. Tingnan niyo ang hangin may sound. Tingnan niyo pati mga dahon nagpo-produce ng sound. Why? Lahat ng nilikha ng Diyos, they are mandated, ordered to praise their Maker. Ito pa, verse 8, let the hills sing out their songs of joy. Pati na ang mga kabundukan. Let the hills sing out their songs of joy. Mga kapatid, this is the importance of understanding why God created you and me. If the mountain of the hills, the rivers and the oceans, they are obliged to give praises to our Maker, how much more you, who are created in the image of God. Nakakahiya kung sila na ay nagbibigay ng papuri sa Diyos na hindi kawangis ng Diyos. Nakakahiya kung tayo na kawangis ng Diyos ang hindi magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Come on, shout, hallelujah! Shout your love for God. I love you, Lord. I will bless you, Lord. Alam nyo, ang sarap na araw-araw nagugunita mo yung sobrang kabaitan, kabutihan ng Diyos sa atin. Yung lang sarap ng tulog mo, ay, nako. Yun lang nagising ka sa oras ng paggising, ay, nako. Yun lang ikay may palasa sa umaga pa lamang. Nalalasan mo ang kape. Ooh! Amen? Kapatid, kaibigan, yung maliliit na bagay na yung sa tingin mo ay maliliit, yun ay malaki sa harapan ng Diyos pag ito ay iyong in-acknowledge na yun ay galing lahat sa Kanya. Yun nakakalakad ka? Aba, tingnan mo yung may arthritis. Dati smart pag naglalakad. Noong nag-arthritis, bakit? Eh, nung wala pang lakas, hindi sumasayaw sa Diyos. Kaya nung walang lakas, pinasayaw siya ng Diyos. Ano sayaw niya? Dege, dege, ding, 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 ding. Hala ka. Huwag mong hintayin na ikaw muna'y magkaroon ng mga gout bago ka pasayawin ng Diyos. Iwasan mo na yung gout. Ngayon pa lamang, wala ka naramdaman na anumang sakit, purihin mo na ang ating Diyos na buhay. Amen? Pakinggan niyo ito mabuti, ha? Ito ang nakita ko dito. Isaiah chapter 38, verse 20. Think of it, the Lord is ready to heal me. Sabi po ito ni Haring Hezekiah. Isipin mo to. The Lord is ready to heal me. So, I will sing His praises with instrument every day of my life in the temple of the Lord. Guys, mga kapatid,
may kagalingan pala sa pagbibigay ng papuri at pagsamba sa Diyos. Say hallelujah! Basahin nyo. Think of it. The Lord is ready to heal me. I will sing His praises with instrument every day. Say it again. Isa pa. Of my life in the temple of the Lord. Sobrang hari ho yun. Kumbaga'y presidente. Kumbaga sa probinsya naman gobernador. Kumbaga sa syudad mayor. Si Hari Hezekiah, every day pumupunta sa temple, nagpe-praise and worship siya. Kaya pala, nung sinabihan siya ni Propeta Isaiah, mahal na hari, ihanda mo na ang iyong buong sambahayan. Sabi ng Diyos, mamamatay ka na. Aba, nung narinig yun ni Haring Hezekiah, dahil meron siyang sakit, nasa point of death na, siya ay sumamba sa Diyos. Ang kanyang noo, kanyang ipininid, tama ba yung Tagalog ko? Kanyang itinuon sa pader. At nanalangin sa Diyos ko, pagalingin mo pa ako at pupurihin kita. After siyang manalangin, pinabalik ng Diyos si Haring, si Prophet Isaiah. Isaiah, bumalik ka kay Hari. Bakit ho? Sabi mo sa kanya, narinig ko ang kanyang dasal at ang kanyang pagpupuri. Dadagdagan ko pa siya ng 15 years. Once you learn to serve the Lord, again, listen carefully. Once you learn to serve the Lord and praise the Lord, you will be rejuvenated by His awesome power. Yung pong death mo, yung nalalapit mong kamatayan, pwede ma-extend ang buhay mo. Bakit? You praise and worship your Maker. Say hallelujah! Ang pagsamba sa Diyos ay hindi isang biro-biro. Ito po'y totoo. Totoong pananambahan. Saan ka nakakita? Sinasamba mo yung may likha ng hangin, oxygen, nilalanghap mo araw-araw, oras-oras, minuto, segundo. Ay, grabe. Kaya niyang i-bless ang hangin na nilalanghap mo. So, sa praise and worship, ito ay nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos at ito naman ay nagpuproduce ng pagpapala sa tao na sumasamba sa Kanya. I will sing praises. David and all Israel were celebrating before God with all their might, singing songs and playing all kinds of musical instrument. 1 Chronicles chapter 13 verse 8. Ulitin ko muli. David and all Israel were celebrating before God with all their might. Talaga naman buong lakas. Singing songs. Tingnan nyo yung celebration nila, nagpupuri, ibinibigay ng todo ang kanilang lakas. Yung kanilang energy. Singing songs and playing all kinds of musical instruments. Lyres, harps, tambourines, cymbals, and trumpets. Napansin ninyo, ibinibigay nila ang kanilang energy,
Pinapawisin sila ng gusto. Habang nagkakantahan, pinapawisan lahat ng mga hallelujah, ikutan ng ikutan niya. Talaga namang kung anong ginagawang pagpupuri, basta they are giving their energy in worshiping the Lord. Sabi mo sa iyong katabi, ako rin. Habang malalakas pa kayo, gawin nyo na. Baka sasabihin mong, Lord, pagalingin mo lang po ako, ibibigay ko na lahat ng lakas ko sa iyo. Huwag mong hintayin yon. Lahat ng energy mo na ngayon, gamitin mo. Pagdating sa pagpupuri, give always your best. Move! Alam niyo ba na sa pamagitan ng pagpupuri, na-exercise kayo? Alam niyo ba na sa pagpalakpak ninyo, na-exercise ang inyong mga kamay, napipindot ang lahat ng mga dapat pindutin dyan para mawala mga bara-bara niyan? Alam niyo ba na sa bawat pagtalon natin, na-exercise ang inyong mga binti na nagkakaroon ng varicose vein? Now, this is worship. Hindi o totoo yung pagpunta mo sa simbahan, bawal mag-ingay. Sa Biblia, mag-ingay. Mag-ingay ng papuri. Hindi yung tinuro sa atin noong mga unang panahon na pagpunta mo sa simbahan, bawal mag-ingay. Psst. Inuubo na, bawal umubo. That is religiosity. Religiosity ang tawag doon. That is religious kind of fanaticism. Pagkatapos noon, pagpunta mo sa ang tinuro sa atin, pagpunta mo sa simbahan, pupunta ka doon sa holy water. Sa dami ng kamay na nagsawsaw doon, tinawag mong holy water. Wala kang makikita no sa Biblia. Pagpunta mo sa simbahan, ang sabi ng Biblia, sumayaw ka, mag-ingay ka ng papuri at pagsamba sa Kanya. Shout! Woo! Si Satanas, ayaw yun na magpapuri yung tao. Bakit? Alam ni Satanas kasi ang sikreto. Pag pinupuri mo ang Diyos, napapasayaw ang Diyos. Pag sumayaw ang Diyos, hallelujah. Mangyayari, mawawala ang tanikala ng sumpa sa buhay mo. Bakit? Si Paul and Silas, sila nakakulong. Nagpuri yung dalawa. Yung mga kasama nilang nasa bilanggo, nanonood lang. Abay, nung nagpuri sila, biglang nayanig yung lugar. Sa pagyanig, nawala lahat ang kanilang mga tanikala. Pati yung mga sundalo nagtaka. Bakit? Lahat na nakakulong, nakalaya. May nakita ko sa Bible, pag pinuri mo pala ang Diyos, sumasayaw ang Diyos. Luke chapter 15, nakalagay po doon, na kapag may nadala kang tao sa harapan ng Diyos, sumasayaw ang Diyos. So higit pa, pag pinuri mo na siya, kanta yun eh. Nakakasayaw ba ang kanta o hindi? Sagot naman. Hindi ka pwedeng sumayaw na walang
melody. Pag ang melody ay mabilis, ang indak mo ay mabilis. Pag mabagal ang melody, mabagal ang kilos. Kaya pala lumindor sa time na yon, napasayaw ang Diyos. Nakalagay sa Biblia, chapter 7 of Book of Acts, chapter 4, verse 49, ang langit, ang trono ng Diyos, ang lupa, ang tungtungan ng kanyang paa. Naku po, imagine mo ngayon, gaano kalaki ang Diyos? Langit ang trono. Ang laylaya, ang paa niya ay nasa lupa. Naku po! Maliit o malaki? Malaki. Pagdaliri niya ay kumilos, lindol. Tama? Kaya pala, nung nagpuri si Paul at si Silas, praise God, lumindol. At sa paglindol, nakalagan ang mga tanikala ng mga nakabilanggo. Nakabilanggo ka ba sa sakit? Nakabilanggo ka pa sa kasalanan? Nakabilanggo ka ba sa iba't ibang uri ng problema? Magsimula ka na magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. At ikaw ay makakalaya. Amen? Praise God! Kaya dito na nabasa ko ito kaninang umaga, nung ang mga lingkod ng Diyos nagtipon-tipon, nagpuri sa ating Panginoon, bumaba ang presensya ng ating Diyos na buhay. Napuspos silang lahat ng Holy Spirit. At ito ang sabi ngayon ng Bible, Ephesians chapter 5, verse 15 to 20. Don't be drunk with wine. Huwag kayong uminom ng alak. Because that will ruin your life. Dahil masisira, mawawasak ang inyong buhay. Instead, be filled with the Holy Spirit. Tanong niyo kung bakit bawal uminom ng alak. Ang alak, Hosea chapter 4, verse 11 up to 12. Ang alak, pati bagong alak, nakikasira ng pangunawa. Pangalawa, ang alak, pag ito'y ininom mo, dadali ito sa iyong mga dugo, kay gagawin kanyang hilo. Ang tawag sa iyo'y lasing, pero ang totoo, hilo. Lasing na yan. Siya uminom yan eh. No, hindi siya lasing. Ang tawag sa kanya ay hilo. Bakit? Ang alak nakakahilo. May kausap ako? Pangalawa, hindi lang hilo, nasisira ang ulo. Bakit? Ang hilo, wala sa wisyo. Tama? Kapag kayo po'y uminom ng alak, hilo. Hindi, control ko lahat. No, ang nakalagay sa Biblia, kukontrolin ka ng alak. So, ang dapat mo raw gawin, alisin mo to, hayaan mo mapuspos ka ng Holy Spirit. Pagpuspos kayo ng Holy Spirit, malayo kayo sa tukso, malayo kayo sa sakit karamdaman, malayo kayo sa lahat ng uri ng sumpa, malayo kayo sa anumang uri ng sumpang bibitawan ng ibang tao. Why? Hindi ang tatalab. Why? Puspos ng Holy Spirit eh. Ang Holy Spirit ang siyang iyong tagapagtanggol. Amen? This morning, you understand the importance of praise and worship. At pag nag-worship kayo, worship means focusing your mind and your heart for God. Hindi yung pag nag-worship kayo, nakatingin ka sa doon. Nakataas ang kamay. Walang iniisip. Baka maamoy yung kilikili. Hayaan mo na.
Pero kung nahihiya kang magtaas ng kamay dahil may amoy yan, pagpunta mo dito sa susunod na linggo, mag-Rexona ka na. Kung mahal yan, bumili ka ng tawas. Ito pa, kung nakakahadlang ang iyong hininga, wag na wag kang pupunta sa panambahan na hindi ka naghiso. May kausap ako? Give your best for God. Kaya mo naman amunin yung bibig mo ito. Pwede. Why? Para hindi ka maiilang sa katabi mo. Pero tandaan mo na, huwag mo na rin pasarin yung katabi mo kung may maamoy ka. Focus your eyes, your heart for God. Worship Him. Tumayo nga kayo sandali. Lift up your hands. Wave your hands like this. Woo-hoo! Kasamang baywang. O, di ka? Kasamang baywang. Oh, ikot ganito. O, balik. Ang tawag dyan, exercise. Now, move your feet like this. Amen. Act like this. Woohoo! Act like this. Do it for God. Kasabay pa. Pray. We will shout and proclaim Jesus set us free. Come on. We will shout and declare He crushed our enemies. The power of Jesus.
Amen? Hallelujah! That's the worship. That's the praises. Pinapawisan. Amen? You are giving your energy. Iba bigla na pag... Nakita ko doon sa... Now, the Lord is teaching us the best way of worship He wants. Amen. Hallelujah. Ay, wala pa po tayong ganon. Relax lang. May ginagawa si Lord. Amen? Sinong in love kay Lord? Shikara yara baba yara yara bakande. We bless your name. We bless your name. We worship your holy, holy name. As we praise and worship you, we shout to you, oh hallelujah. Everybody shout praises to the King. Bless and bless and bless His holy name. Worship the King. Come on, make a melody for God now. Hallelujah. The Alpha and Omega, the beginning and the end. We say we love you. We praise you. As we say thank you, thank you, thank you, Lord. For there's no one else like you. No other God. No other God. No other Savior. We praise your name. Magnify your name. Shikara yara bakora ba shikere baba. Sikiriara kondara sekiriandara sekiriande. Bless the Lord of our soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy, 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 holy name. Praise the name. Everything that has breath, praise the Lord. Praise, praise, praise your mighty God. Praise and praise and praise the Almighty One. Praise and praise and praise the Anointed One. Hallelujah. Hallelujah. Shakara baba bayande. Wave your hands, people of God. Praise the name of God. Praise the name of Jesus. He's worthy to be praised. He's worthy to be magnified. He's worthy to be adored. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. Shikara ba 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 ba. Shikara yara ba yara.
Wala kaming ibang Diyos na itataas kundi ang pangalan mo lang. Napakabuti mong Diyos. Dahil mula sa putik na buhay, hinugasan mo kami ng iyong buhay at banal na dugo. Mula sa kumunoy ng kasalanan, tinubos mo kami. Inahong na tinubos. Salamat na kilala ka namin. Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Salamat at kami na ipanganak na muli, na born again. Natutunan namin ngayon sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Thank you so much. Lahat na nagmamahal kay Jesus, taas muli natin yung makamay sa Kanya. At sabihin natin ang panalangin ito, gawin yung tao sa puso niyo. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Sa iyong dakilang pag-ibig sa Salamat, nagpakilala ka sa akin. Salamat na pakilala sa Salamat sa iyong dugo Salamat sa iyo. na natigis sa krus ng Kalbaryo. Nanatili sa Kristo. Lord, patawarin mo akong lubos sa lahat ng pagkukulang ko. Sa lahat ng Pagkukulang sa pagsamba. pagkukulang sa pagsamba. Pagkukulang sa pagbibigay ng panahon sa iyo. Pagkukulang sa pagbibigay ng panahon sa iyo. Sa pagiging makasarili. Sa pagiging makasarili. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo. Maging kasalanan kong naisip, Maging sa kasalanan kong naisip. sinalita't ginawa. Salita at ginawa. Lord Jesus, Lord Jesus, linisin mo akong lubos linisin mo ako ng iyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. Lord Jesus, Lord Jesus, kayo lang maghari at masunod sa buhay ko. masunod sa buhay. Tinatanggap kitang tunay Tinatanggap kitang tunay bilang tagapagligtas bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. at Panginoon ng buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo. Puspusin mo ako palagi Puspusin mo ako pala. ng banal mong Espiritu Santo Banal na Espiritu Santo. at wag maghari ang laman sa buhay ko. Ikaw lang maghari sa buhay ko. Ikaw maghari sa buhay. I love you, Jesus. Jesus. I love you, Jesus. Love you, Jesus. Gamitin mo po ako sa pagpupuri sa iyo. Gamitin mo ako para sa kadakilaan mo. Para sa kaluwagan. I love you, Jesus. Love you, Jesus. I love you, Father. Love you, Father. I love you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. Ako na lang mananalangin. Lord Jesus, bless your people. Ilagay niyo sa puso naming lahat ang tunay na pagsamba. Ilagay niyo po sa puso naming lahat ang excitement na maparangalan ka. I also pray, bawat pananambahan gagawin ng mga anak mo, kalusugan na pangatawan ang dumaloy sa aming lahat. Pagpalain mo po ang iyong mga tunay na mananamba. Pagpalain ang kanilang mga hanap buhay. Pagpalain ang kanilang mga pamilya. Pagpalain ang kanilang mga negosyo. And Lord, may share din namin sa iba ang kaligtasan na ibinigay mo na walang bayad. Salamat po. I speak blessing to your people. I speak healing to these people. I speak divine health to your people. In the name of Jesus. God, buuin niyo po ang wasak na pamilya kung mayroon man. I pray freedom from the Holy Ghost be upon your people.
People of God, receive your blessings. Receive now. Say, thank you, Lord. Thank you, Lord, for the victory. In Jesus' name. Shout, Amen. And Amen. And Amen.